Simple lamang ang aming pamumuhay. Pinag-ipunan naming dalawa ni Mama ang sapatos na matagal nang hinahangad ng aking ama. Labis niya itong nagustuhan, ngunit sa kasamaang palad, siya'y inatake. Sinubukan kong humingi ng tulong, ngunit hindi na talaga kinayanan ng aking ama. Ako si Bea, at ito ang aking kwento. Dating mataas ang mga nakukuha kong marka, ngunit nung inilipat ako ng paaralan, nagbago ang lahat. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Pare-parehas ang aming mga pinagdadaanan. Ang pinagkaiba lamang ay marangya ang kanilang pamumuhay. Meron rin akong nakilalang lalaki na para bang sa kanya na lang tumatakbo ang aking mundo. Sila ang aking bagong kaibigan. Wait lang. Ay, Ma'am Ginto! Naparito po kayo. Matuloy po kayo. Ma'am, si Bea po kasi. Inaalam ng aking guro sa aking ina ang aking ginagawang pagliban sa klase. Palikadari! Ano itong malaman ko, ha? Ulit ka ng kolehiyo? Ano pinagagawa mo, ha? Papakahirap ako magtrabaho para makapagtapos ka. Bigyan ka ng magandang kinabukasan. Sa kabila ng pagdidisiplina na ginawa sa akin, hindi pa rin ako tumigil. Sumama pa rin ako sa aking mga kaibigan. Let's go, girls! Ang daya talaga. Kapag mayaman ka, laya. Kung ikaw naman ay walang kaya, maghihirap ka. Hindi man lang nila ako tinulungan. Tinawagan nila ang aking ina para ipagpaalam na ako'y nakulong. Hindi kinaya ni Mama ang kanyang nabalitaan at tulad ni Papa, inatake siya sa puso. Binisita ako ng aking guro upang ipaalam sa akin ang nangyari sa aking ina. Simula noon, napagpasyahan kong magbago at ayusin ang aking buhay. Patuloy akong nananalangin sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataong magbago. Nakapagtapos ako ng kolehiyo at naging marangya ang aking pamumuhay. Ang aking ina at ama ang mga nagsilbing inspirasyon ko upang magpatuloy. Tama nga ang sabi nila, pumili ka ng mga kaibigang makabubuti sa iyo. Hindi yung iiwan ka sa oras ng iyong pangangailangan. At higit sa lahat, pahalagahan mo ang mga taong sumusuporta sa iyo hanggat sila'y nabubuhay pa.